Pagkatapos ng dinner ay pinagpatuloy ng magpipinsang Del Mundo ang kwentuhan sa lanay. Isa kasi sa nagpapasaya sa abuela ng mga ito ay makita silang magkakasama at nagkakaintindihan kaya naman lumaki silang malapit sa isa't isa. Isa pa walang busy-busy at malayo kung nasa Maynila si Doña Isabela. Kahit may edad na ito ay nakikipagsabayan pa rin sa mga apo kung makapagkwentuhan lalo na kung medyo matagal nang hindi niya nakikita ang mga ito. Nagpahanda siya ng wine para sa mga apong lalaki at fresh juice naman para sa mga kasamang dalaga upang mas ganado ang mga ito sa pakikipagkwentuhan sa kanya. Si Kailin ay tahimik lang din na nakikinig sa mga kasama. Hindi siya nakaka-relate dahil wala naman siyang partisipasyon sa pamilya. Yung tipong pangiti-ngiti lamang kapag may kwentong nakakatawa. Maya-maya lamang ay napansin niyang nagva-vibrate ang cellphone sa loob ng kanyang bag. Hindi branded na kagaya ng mga hawak ng mga kasama niyang dalaga, subalit paborito niya ito dahil bukod sa regalo ng asawa, ng ninong niya ay sobra siyang nagagandahan sa design. Ang importante naman sa kanya ay may maayos na paglagyan ng gamit kung pumapasok siya sa opisina. Pasimple niyang binuksan ang bag at kinuha ang cellphone. Napatakip siya sa bibig sapagkat napakarami ng missed calls ang nakarehistro mula sa mga kapatid. Hindi pala niya nasabi na out of route siya at napasali sa dinner ng mga Del Mundo. Marahil ay sobrang nag-aalala na ang mga ito sapagkat sinabi niya na on the way na siya kanina. Mula sa pagkakaupo ay tumayo siya at magalang na nag-excuse upang tawagan ng mga kapatid. Baka magpa-blotter na ang mga ito kung hindi pa niya ipapaalam kung nasaan siya. Ang lanay naman ay nasa pusod ng malawak at napakagandang garden ng villa. Kaya nang matansya na hindi na siya maririnig at hindi na niya may istorbo ang kwentuhan ng mga kasama, ay tinawagan na niya ang pangalawang kapatid. Ate, nasan ka? May pag-aalalanturan agad ni Lance nang sagutin nito ang kanyang tawag. Nasa bahay kami ng lola ng boss ko. Sad niya. Anong ginagawa mo dyan? Kala namin kung paano ka na. Sabi mo kasi kanina pauwi ka na. Ani ng kapatid at nakaramdam siya ng pagkakakonsensya. Sorry, hindi ko alam na magdi-dinner pa lang boss ko sa bahay ng lola niya. Nakasabay kasi ako pauwi pero safe ako, wag na kayong mag-alala. Paliwanag niya dito. Okay lang ate, ang importante ay walang nangyaring masama sa'yo. Kung hindi ka pa sana nagparamdam, magpapablatter na kami. Ani ng kapatid at hindi niya napigilang matawa. Hindi ba dapat after 24 hours na nawawala yung tao bago magpablatter? Nakatawan niyang pahayag at nakikinita niyang napakamot ang kapatid sa ulo. Siyempre, mahal na mahal ka namin at ayaw namin mapahama ka kaya kahit ano gagawin namin para makita ka. Si Lance at mas lalong lumawak ang kanyang pagkakangiti. Oo na, sige na. Kumain na kayo dyan, baka uwi na din kami maya-maya. Wika niya at sumang-ayon naman ito agad. Sige ate, ingat sa pag-uwi. Bye. Si Lance bago pa man mawala sa ere. Pagkatapos makipag-usap sa kapatid ay nilaro-laro muna niya ang cellphone sa pamamagitan ng pag-ikot-ikot sa kamay. Nang mapansin ang bench na malapit sa kinatatayuan ay naupo siya doon at binigyan ng pagkakataon ng sarili na i-appreciate ang ganda ng hardin. May malalaking ilaw na nakasabit sa ilang malalaking puno, kaya kahit gabi na ay maliwanag pa rin ang paligid. Pinaka-the best din ang landscaping nito pati na ang iba't ibang uri ng halaman na nasa tamang ayos. May kanya-kanyang lokasyon ng mga namumulaklak at hindi namumulaklak na mga halaman. Tulad ng nasaksihang hardin sa bahay ni Caleb ay para din siyang nasa ibang mundo habang nasa kalagitnaan ng hardin ng villa. Do you have any suggestions for improving the flower beds in my garden? Halos mapatayo sa kinaupuan si Kailin nang malingunan si Doña Isabel. Medyo na-carried away siya sa ganda ng view kaya hindi niya na malayang nakalapit ito. Wala po, sobrang ganda nga po, nakakawala ng pagod. Nahihiya pa niyang turan sapagkat sumenyas ito na manatili sa pagkakaupo. Sana naman hindi ka pinapagod ng todo ng apo ko sa trabaho. Nakangiting turan ng Donya at mabilis siyang umiling. Ah, hindi po. Agad niyang wika at mas lalo itong umiti. Mabuti naman kung ganoon. Ayoko magmana ang apo ko sa kanyang ama. Saad pa ng Donya at napangiti lamang siya. Wala siyang ibang ideya tungkol sa daddy ni Caleb maliban sa isa itong businessman at kung saan-saan ito nagto-travel kasama ang mommy nito. I heard he'll pay for your siblings' tuition? Tura nito pagkatapos tumabi ng pagkakaupo sa kanya. Ah, opo. Ako po kasi ang panganay kaya ako po nagpapaalis sa aking mga kapatid. Medyo alanganin pahayag niya. Wala din kasi siyang maisip na dahilan kung bakit naging curious ang matanda sa kanyang buhay. They must be so grateful for everything you do. Ilan ang kapatid mo? Nasaan ang parents niyo? May I ask if it's okay with you? Ani na matanda at napangiti siya sa huling tinuran nito. Oo naman po. Bale, 3 pong kapatid ko.
Graduating sa college yung isa. Yung isa naman ay senior high school at elementary naman po yung isa. Wala na po kaming magulang. Sabay pong namatay sa aksidente 2 years ago. Pagkukwento niya at natutok ng matanda ang bibig nang malamang wala na silang mga magulang. Oh, I'm sorry for that, Iha. I admire you for taking care of your siblings. Sa Doña Isabel at nginitaan niya ito. It reminds me of my older brother, who did the same thing when our father passed away. He did so much for us, and he remains precious to us even today. Pagkukwento rin ng matanda at attentive siyang nakinig dito. Kaya napaka-humble at down-to-earth din pala ito dahil tulad niya ay hindi rin nanggaling sa mayamang pamilya. Blessing lang daw na nakapangasawa siya ng tulad ng abuelo ng kanyang mga apo. Talagang mayaman at tinuruan ng panganay na anak sa murang edad upang pangalagaan at pamahalaan ng kanilang negosyo. Ang ikinatuwa niya ay ayaw daw nitong manahin ng apong si Caleb ang pagiging workaholic ng anak, kundi mas ikasisiya daw nitong maging simpleng tatay at asawang apo sa bubuin nitong pamilya. I'm certain that she's the owner of the pink scarf. Ani ng pinsang si Adrian kay Caleb na hindi na malayong lumapit mula sa pagkakatayo niya sa labas ng lanay habang nakatingin sa ibang parte ng garden. Are you worried that Grandma's giving her the 3rd degree? Dagdag pa ni Adrian at napangiti siya sa nakarehistrong pambubuska sa mukha nito. Gumana na naman yung pagiging observant mo. Can you just mind your own business? Nakatawang turan niya sa pinsan kung kaya't natawa rin ito ng medyo malakas. Sa tingin ko naman ay magkasundo sila ni Grandma. Parang nakahanap pa ata ng makakakwentuhan ng maghapon hanggang magdamag. Wika ni Adrian at kitang-kita naman sa kanilang mga mata na tila magkasundong nag-uusap sina Kaylin at ang kanilang abuela dahil kung hindi ay kanina pa tinalikuran ng kanilang lola ang dalaga. It's getting late. Grandma might stay up late. Go, see your girlfriend and I'll check on Grandma. Sad ng binata sa pinsan. Ngumiti ito ng nakakaloko ngunit hindi na niya iyon pinansin. Pagkos ay inuwanan na niya ito. Grandma, it's getting late. Hindi ba makakasama sa inyong kalusugan ng mapuyat? Pahayag niya sa kanilang abuela kasabay ng pag-akbay niya dito nang makalapit siya sa kinaupuan nilang dalawa ng dalaga. Oh, what time is it? Tura naman ito na halatang nagulat sa kanyang paglapit at pag-akbay dito. Tinignan niya ang orasan sa kanyang bisig at mag-aalas 10 na nga ng gabi. It's almost 10. Magpahinga na kayo. Malambing na wika niya sa kanyang lola at nakangiting humilig ito sa kanyang katawan. Napasarap ang kwentuhan namin ni Kaylin, apo. Hindi ko na malayan ng oras. Ani ng kanyang lola habang masayang tumingin sa dalaga. Oo nga po, pero tama po si sir. Kailangan niyo na po magpahinga. Wika naman ng dalaga na tila at is sa kanyang abuela. Ngayon lang naman na po. Namiss ko yung ganitong kwentuhan simula noong sumama ang mommy mo sa pagtra-travel ng iyong daddy. Ang kanyang abuela at nahalikan niya ito sa may ulo. May bukas pa naman o di naman kayo sa makalawa. I'm sure Kaylin is happy to sit and chat with you again, Grandma. Pahayag niya sabay tingin sa dalaga at tumango ito habang nakangiti. Tama po, masaya po ako kung makapagkwentuhan po tayo ulit. Nakangiting sang-ayon ng dalaga at hindi sinasadyang nagsalubong ang kanilang paningin nang parehong humawak sa kanilang kamay ang kanyang lola. Okay, but you have to promise na dadalhin mo ulit dito sa bahay si Kaylin. Hirit ang kanyang lola at hindi niya napigilang tumawa. Of course, I promise you that. Pangako niya kaya mas lalo itong natuwa. Oh, I love you so much, apo. Sige, samahan niyo ako dalawa sa pagpasok sa bahay. Ani ng kanyang lola at inalalayan niya ito sa pagtayo. Inakbayan niya ito ngunit kinuha nito ang kamay ng dalaga. Inangkla ang bisig at inihatid nila ang abuela hanggang sa pintuan ng silidito at binigyan silang dalawa ng tig-isang halik sa pisngi bago pumasok sa loob ng kwarto nito. Get your stuff. We'll head out in a bit. Formal niyang pahayag sa dalaga nang tuluyan ng makapasok sa loob ng silid nitong abuela. Agad namang napalis ang magandang pagkakangiti nito at napalitan ng formal ang ekspresyon ng mukha. Okay, sir. Wika nito pagkatapos ay bahagyang yumuko. Thank you for making Grandma extra happy today. Turan niya at hindi makapaniwalang nag-angat ito ng mukha. Tumitig ito sa kanya ngunit pagkaraan ng ilang saglit ay unti-unti itong ngumiti at dahan-dahan na tumango. Sige, sir. Kunin ko lang aking gamit. Saan dito bago tumalikod upang tunguhin ang direksyon ng main door. Who's with you last night? Bago pa man makalayo ay hindi niya napigilang wika dito. Napahinto ang dalaga mula sa paglakad at dahan-dahang humarap sa kanya pagkatapos ay nagtatanong ang matang tumingin sa kanyang mukha.
Hindi alam ni Kailin kung para ba sa kanya ang katanungan nito, ngunit dahan-dahan pa rin siyang humarap dito. At mula sa kinatatayuan ay nakapamulsa ang binata habang mariing nakatingin sa kanya. Bigla tuloy na tuliro ang kanyang puso. Why did Evan come to your house? Walang kasing seryosong wika nito. Sa ekspresyon ng muka ni Caleb ay tila nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Napaisip din siya kung paano nito na lamang nandoon sa bahay nila kagabi ang dating kasintahan. He's not there because of me. Defensive niyang pahayag, ngunit ikiniling lamang ng binata ang ulo nito. He's there for my parents' anniversary. Paliwanag niya. And then, nakataas ang dalawang kilay ng binata at tila nagdademand ng marami explanation. We eat together with my siblings. Tapos, ayon ng binata at hindi siya makapaniwala na ini-interrogate siya nito na parang investigador. Bakit ba kailangan niya magpaliwanag sa taong hindi naman sila magkaano-ano? Sa halip na sagutin ng binata ay ngumiti na lamang siya at umiling pagkatapos ay isinanyas ang may labasan. Kukunin ko ng gamit ko. Saan niya bago tumalikod at tinungo ang pinto. I'm still talking to you. Don't show your back at me. Madiing tura ng binata. Napapikit siya sa pagiging dominante nito. Bakit ba nangingialam ito sa kaganapan sa kanyang buhay samantalang pinaasa lamang nito ang kanyang puso na may something sa kanilang dalawa? Para saan? Kailangan mo bang malaman lahat na nangyayari sa buhay ko kahit beyond office hours? Hindi niya napigilang baling dito. Hindi naman niya nakakalimutang boss niya ito. Pero pati ba naman sa personal niyang buhay pakikialaman pa nito? Sa halip na pangilagan ang binata ay biglang naningkit ang mga mata nito pagkatapos ay inilang hakbang ang pagitan nila at ngayon ay halos isang dangka lamang ang layo nila sa isa't isa. Napaatras siya ngunit mabilis nitong nahawakan ng kanyang bewang at ngayon ay halos magkadikit na ang kanilang katawan. Mas lalo siyang ninervyos nang iangat nito ang kanyang muka at pagtagpuin ang kanilang paningin. Didn't I tell you that I don't want to share what's mine? Saad nito habang nakaumang ang mga mata. Sa pagkakataong ito ay biglang na-rattle ang buo niyang sistema. Hindi niya alam kung epekto ito ng pagkakadikit ng kanilang katawan o dahil sa sinambit nito. We just talk. Napalunok pa siya ng sunod-sunod bago nahanap ang dila at sagutin ito. That late? If I'm not mistaken, it was after 11 o'clock when I called. Ani ng binata at hindi siya makapaniwalang napatitig sa mga mata nito. Tumawag? Bakit hindi niya napansin? Sorry, hindi ko napansin ang tawag mo. Paghingi niya ng paumanhin dito. Tumitig lamang din sa kanya ang binata ngunit nagpakawala ito ng sarkastikong ngiti. Next time, take my word seriously. Pahayag nito pagkatapos. Hindi niya alam kung seryoso ito o hindi ngunit sa pangalawang pagkakataon ay tinitigan niya ito sa mata pagkatapos ay walang alinlangang tumango. Okay. Pagsang-ayon niya, kalakip ang hindi maitatagong pangiti. Ifinukus pa niya sa ibang direksyon ng paningin upang hindi nito mahalata ang kasiyahan ngunit hinawakan nito ang kanyang muka at siniil siya ng nakakawalang hiningang halik. You little brat, don't make fun of me. I'm talking to you seriously. Saad nito nang pakawala ng kanyang mga labi habang magkadikit pa rin ang kanilang muka. Sa tinuran nito ay mas lalo siyang napangiti pagkatapos ay idinikit ang labi sa labi nito at siya naman ang humalik sa binata. Caleb's lips were the softest and sweetest, and the very first time they touched hers, she craved them constantly. He kissed her back more intensely and passionately, as if he'd been starved for his favorite food for years. Caleb pulled her closer. His body was the warmest place she could be, yet electrified by the hardness pressed against her. She looked at him, and he stared back, his lust for her undeniable. Get your things. We'll be leaving in a bit. Magpapaalam na ako sa kanila. Ani ng binata pagkatapos ng ilang sandaling pagkakayakap nila sa isa't isa. Okay. Saad niya at nakaramdam agad siya ng emptiness nang mahiwalay ang katawan niya dito. Pero inayos na Caleb ang kanyang buhok at hinalikan siya sa ulo kaya kinilig siya ng sobra bago magkasabay na lumabas sa loob ng villa. Tumungo ito sa lanay kung saan naroroon ang mga pinsan, samantalang tinungo naman ang bench kung saan sila nagkwentuhan ng lola ng binata kanina. Don't be joyful. My cousin Caleb Del Mundo has kissed random women and left them hanging whenever he wants. Abby stood with her arms tightly crossed over her chest, a mocking smirk playing on her lips as she regarded her. Nag-CR siya saglit habang hinihintay si Caleb at napatigil siya ng mabungaran si Abigail sa labas. Nagulat siya ngunit sa halip na magpakita siya ng pagkadisgusto dito ay nginitaan niya ito ng bahagya. Hi.
Kimimbati pa niya dito. Ngayon lamang niya makakaharap si Abby nang dadalawa lamang sila, and she felt a sudden prickly awkwardness. Hindi rin kasi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang sobrang pagkainis sa kanya ng kaharap. To think na siya naman ang nawala ng kasintahan dahil dito. My boyfriend was at your house. I hear. Are you that desperate? Nanguyam nitong pahayag at bahagya siyang napangiti. Mabuti na lamang pala at hindi siya madaling mapikon. He was there, but it had nothing to do with me. Mahinahon niyang pahayag kaya mas lalo nitong itinaas ang mukha. I knew it! Ikaw lang talaga itong habol ng habol sa kanya. Don't you have any decency? Masuplada ang tura ni Abby at hindi siya makapaniwalang napatingin sa mukha nito. Ang ganda-ganda naman ni Abby at napaka-eleganteng tingnan. Bakit hindi bumabagay ang mga lumalabas sa bibig nito? At dahil hindi nagtagumpay ang plano mo kay Ivan, ngayon naman ang target mo ay ang aking pinsan. Do you think you fit in with us? Wika pa ni Abby at hindi niya lubos maisip kung bakit ganito ang mga iniisip nito sa kanya. Wala naman sa criteria ng pagpili na lalaking mamahalin ng estado ng buhay at higit sa lahat ni hindi niya naisip ma-fit in sa mundong ginagalawa ng mga ito. Abigail! Hindi pa man nakakaisip na isasagot si Kaylin sa mga paratang ni Abby nang biglang tinawag ni Caleb ang kanyang pinsan. Halos sabay pa sila ni Abby na lumingon sa pinanggalingan ng boss dito at dahil hindi pa nakaka-recover ang puso at isip sa pinagsasasabi ni Abby ay hindi niya mawari ang ekspresyong nakaukit sa mukha nito. Napakaseryoso kasi nito at sobra ang pagkakakunot ng noo. Kuya! Mababanag ang pag-aalala ni Abby, ngunit agad ding nag-transform at agad nang umiti ng napaka-sweet. Pinagsasabihin ko si Kaylin na sa susunod, she would wear nice and appropriate dress if she will be attending meal with us. Alam mo naman si Grandma, meticulous sa mga ganyan. Nahiya lang siguro kanina. Pahayag ni Abby at kitang-kita niya ang mas lalong paglukot ng noo ng binata. Hinahanap ka sa lanay, puntahan mo na sila. Sa halip ay tura ni Caleb at hindi pinansin ang sinabi ng pinsan. Okay. Are you going home now? Ingat ka palagi. Wika naman ni Abby na ikinibit na lamang ang pambabaliwala ng pinsan sa kanyang sinabi at binigyan ito ng beso-beso pagkatapos ay tinungo na ang direksyon papunta sa lanay. Pagkaalis ni Abby ay tumingin si Caleb sa dalaga. Saglit nitong pinag-aralan ng facial expression ng dalaga. Offensive ang mga sinabi ng pinsan at chinek kung ano ang reaksyon nito ngunit ngumiti lamang ng bahagya ang dalaga pagkatapos ay sumenyas sa kinaroroonan ng sakyan. Pasensya ka na kay Abigail. No worries. Wala sa akin yun. Putol agad ni Kaylin sa paghingi ng binata ng paumanihin dahil sa naging attitude ng pinsan nito. Magkasabay silang naglalakad papunta sa nakaparada nitong sakyan at katakatakang binilisan ng dalaga ang paglalakad while maintaining their distance. Pagdating nila sa nakabukas na sasakyan ay nauna itong pumasok pagkatapos ay walang imik na umupo. Sir, alis na po tayo? Si Kuya Ronnie sa may harapan ng makaupo sa harap ng Madibela. Yes, to my house. Mabilis na pahayag ng binata pagkatapos ay pinindot ang button sa may gilid upang magkaroon ng privacy sa may likuran. Teka, idaan niyo muna ako sa bahay namin. May pag-aalalang tura ng dalaga nang marinig ang utos ng binata sa kanyang driver. No, let's settle your problem in my house. Matigas na pahayag ng binata na tila walang makakabali kahit sino pa man. Pagdating nila sa bahay ng binata sa F-Park ay walang nagawa si Kaylin nang hilahin nito ang kanyang kamay pababa sa may sasakyan. Ngunit halos himatayin siya nang bigla siyang buhatin ni Caleb na parang isang sako ng bigas. Sa kabila ng kanyang pagpalag ay tuloy-tuloy itong pumasok sa pintuan ng bahay na automatic namang nagbukas at nagsara din ng kusa nang makapasok sila sa loob. Maingat siyang ibinabasa napakalaking couch sa living room, ngunit dumagan din ito sa kanya pagkatapos. No, tell me your problem. Seryosong tura nito ngunit hindi maikukubli ang nagsasayaw nitong mga mata habang nakatunghay sa kanya. Utang na loob, umalis ka dyan. Nakakaya sa mga kasama mo sa bahay. Nag-aalalang saan niya dito. Baka ibang isipin ng mga kasambahay nito kapag nakita itong nakadagan sa kanya. Isa pa hindi siya komportable sa kanilang ayos. Ngunit ngumiti lamang si Caleb sa kanyang tinuran pagkatapos ay tila tuwang-tuwang inilapit ang muka sa kanyang mukha. Is that your problem? Nakakalokong wika ng binata at sobrang lapit ng mukha nito ay tumama sa kanyang pisngi ang singaw ng mainit na hininga nito. Napalanok siya ng sunod-sunod sapagkat nagdulot ng kakaibang enerhiya ang mainit na singaw ng katawan ng binata habang nakadagan sa kanya.
Ngayon ay magkaumang ang mga mata. I think I need to settle my own problem first. Mahinantura nito at bago pa man makabawi mula sa tila pagkakahipnotismo ay nakabusal na ang labi ng binata sa kanyang mga labi. Noong una ay dampi lamang ibinibigay nitong halik ngunit hindi naglaon ay naging marubdob ito at tila naging pagkain ng kanyang mga labi. They passionately undress each other, their caresses growing increasingly tender, their hearts beating wildly as they surrendered to the moment. Mga mumunting halik ang gumising kay Kaylin kinabukasan. Ayaw pa niyang imulat ang mga mata sapagkat gusto pa niyang matulog, subalit hindi tumitigil ang paghalik sa kanyang mukha kaya napilitan niyang iminulat ang mga mata. Naibalik pa niya sa pagpikit ang mga mata sapagkat sobra siyang nasilaw sa liwanag ng paligid. Good morning, sleepyhead. Wake up. Breakfast is ready. Narinig niyang masayang tura ng isang lalaki. Naipungas-pungas niya ang mga dalawang kamay sa mga mata. Bakit parang may ibang boses sa loob ng kanilang pamamahay? Nakakulot pa noon niya nang imulat ng tuluyan ang mga mata, subalit bigla itong pinanlakihan ng mata pagkakita sa nakangiting si Caleb. Agad siyang napatingin sa paligid at nang mapagtantong nasa ibang kwarto siya ay napahawak siya sa kumot na nakatabing sa kanyang katawan. Nang maalala ang mga pangyayari ay halos lumubog siya sa kinahihigaan. Kaya naman mabilis niyang hinila ang makapal at malambot na kumot at itinalukbong sa buong katawan. Narinig niyang pagtawa ng binata kung kaya't mas lalo siyang sinukluban ng hiya. Come on, lumabig na mga pagkain na kain. Saad nito pagkatapos ay umupo sa tabi niya at dahan-dahang tinanggal ang pagkakatalukbong sa kanyang mukha. Halos mawala na naman siya sa tamang pag-iisip nang tumambad ang gwapo nitong mukha. Bagong ligo ito kaya napaka-presko at napakabangong tingnan. Sa katotohanan ay umaalingasaw sa buong silid ang scent ng ginamit nitong sabon. You're impossible. Don't look at me like that, sweetie. I'm fully charged. Birong pagbabanta ng binata kung kaya't mabilis niyang binawi ang mga mata dito. Mas lalo tuloy lumakas ang ginawang pagtawa ng binata kasabay ng paghalik nito sa kanyang noo. Bihis na, just use my shirts in the closet for a while habang hindi pa dumadating ang mga in-order kong damit para sa'yo. I'll wait for you in the Commodore. Pahayag ng binata at minsan pa ay hinalikan siya sa noo. Uwi na ako. Hindi pa man nakakatayo ang binata ay agad siyang bumalikwas ng maalala ang mga kapatid. Agad na napakunot ang noo ng binata ngunit ipinulupot niya ang kumot sa hubad ng katawan at pinaghahanap kung nasaan ang mga damit. Yung mga kapatid ko sigurado nag-aalala ng gusto mga iyon dahil hindi ako nakauwi. Pahayag niya nang malingon wala itong imik habang nakatingin sa kanya. I informed them already. Wika ng binata at sari-sari ang ekspresyon na mukhang napalingon siya dito. Huh? Sadyang may pag-aalala. Ngayon lamang siya hindi nakauwi sa kanilang bahay nang walang out of town at nag-aalala siya sa maaaring isipin ng mga ito. Tumatawag si Lance kagabi and you're fast asleep kaya sinagot ko. Anong sinabi mo? Halos tumubli ang kanyang pag-aalala at napangiti ito. Sinabi kong wala siyang dapat na ikabahala dahil nasa mabuting kamay ang ate niya. Nakatawang pahayag ng binata at minulugatan niya ito ng walang kasinlaki. Are you out of your mind? Mulagat niya dito. Baka, kung hindi ka pa magbibihis dyan pagbilang ko ng 10. Nakatawang pahayag ng binata kung kaya't mabilis niyang nagmarcha patungo sa banyo. Narinig pa niya ang malakas na pagtawa nito kung kaya't inis niyang ibinalya ang pintuan ng banyo. Pagkatapos niya sa banyo ay napilitan siyang tumingin ng may isuot sa loob ng closet ng binata. Namangha siya sa dami ng nakasilansang damit. Nakaayos ito base sa kulay at pakiwari niya ay para siyang nasa loob ng isang exclusive department store. Kahit siguro 5 beses magpalit ng damit ang binata ay hindi pa nito maisusuot ng 1 taon. Pinili niya ang kulay puti na t-shirt sa size ng damit ng binata at napatawa siya sapagkat nagmistulang duster ang shirt nito sa kanya. Binuksan din niya ang malaking drawer at doon tumambad ang napakaraming black and white na underwears. Bagong-bago ang lahat at hindi siya nag-atubiling kumuha ng isa upang maisuot. Sa haba ng suot niyang t-shirt, sino mag-aakalang brief ang suot niyang panloob? Sinuklay lamang niya ang kanyang buhok pagkatapos ay lumabas sa kwarto upang puntahan ang binata. Dahan-dahan ang ginawa niyang paghakbang habang pasimpleng tumingin-tingin sa paligid. Maging ang pagbaba nito sa hagdan ay halos ayaw niyang mag-create ng tunog ang kanyang mga yabag. Ngunit sa laki ng bahay ay tila napaka-silensyo naman ang paligid. There you are. Oh, you look amazing.
Ani ng binata mula sa kung saan habang hindi maitatago sa mga mata ang paghanga. Siya naman na hindi sanay sa mga komplimento ay umiling lamang siya at bahagyang tumawa. Thanks for this shirt. Salip ay tura niya dito. My shirt suit you. I like it. Ani ng binata at ikiniling lamang niya ang kanyang ulo. You must be hungry now. Let's go to Comedor and eat. Ani ng binata habang hindi maitago ang tuwa sa mga mata. Hindi na siya nagprotesta ng hawakan nito ang kanyang kamay at hinila siya papunta sa komedor. Yung mga kasama mo dito? Hindi nakatiis na tanong niya sa binata dahil wala din siyang makitang kahit isang tao sa nadaanang parte ng bahay. I'm alone here. Tura ng binata at hindi siya makapaniwalang nag-iisa ito sa napakalaking bahay na ito. Actually, I let them go home as long as tapos na ang kanilang trabaho. Today, they all went for a day off kaya wala ka makikita ibang tao dito. Ani ng binata at alanganin siyang napatango. Kaya pala wala ni isa siyang makitang ibang tao. Sino nag-prepare ng pagkain? Nahihiwaga ang tura niya. Of course, me. May pagmamayabang na saad ng binata at hindi niya napigilang itaas ang kilay. I swear ako talaga. Pagkukumpirma nito at hindi nga niya napigilan ang mamangha. Talaga lang ha? Akalain mo mas marunong pa ito magluto kaysa sa kanya? May presentation pang nalalaman samantalang noodles at itlog lamang ang alam niyang lutuin. Grandma taught me how to cook when I was younger. So I can survive even if I'm alone. Paliwanag nito. Sa panahon ngayon, nabibilang na lamang talaga ang mga lalaking marunong magluto at syempre, kabilang din dito ang kanyang kapatid na si Lance. Si Caleb ang naglalagay ng pagkain sa kanyang plato at lihim nag-e-enjoy si Kaylin sa pag-aasikaso nito. Napakasimple nito sa suot na kulay puting shorts at sando. Taliwas sa aura nitong palagi na suit na kung saan ay nagmumukha itong dominante, snob at stricto. Ang pagkakangiti nito ay abot-abot hanggang sa mga mata na never nitong ginawa sa opisina. Sa pakiwari nga niya dati ay mortal sin para sa binata ang ngumiti. This is my special recipe for breakfast. Tikman mo. Ano ng binata na sumandok ng pagkain sa plato at nagulat siya nang ilapit ito sa kanyang bibig. Hindi siya nakapagsalita agad bagkus ay binuksan na lamang niya ang bibig at tinanggap ang isinusubo nitong pagkain. Nakangiti pa ito naghihintay sa kanyang reaksyon at kung anong masasabi niya sa iniluto nito. Ang sarap naman. Komplemento niya ng malasahan ang isinubo nitong pagkain. Really? You like it? Excited na tura ng binata at tumangutango siya. Napakasarap naman talaga at siguradong mapapakain siya ng marami. Nang subuan naman siya ulit ng binata, ibinuka niya agad ang bibig. Caleb is in his sweetest mood and she wants to enjoy it. Baka wala na itong kasunod. At least naman ay naranasan niya kung paano ipamper ng isang Caleb del Mundo. Pagkatapos nilang kumain ay nagpresenta siyang maghugas ng kanilang mga pinagkainan dahil mahihiya naman siya talaga kapag ang binata pa ang magliligpit sa mga ito. Hinayaan naman siya ng binata sa lababo sapagkat tumunog ang doorbell at tinanguan niya ito ng sumenyas na titingnan niya kung sino man ang nasa labas. Pagkatapos niyang magligpit at maghugas ay lumabas na din siya sa may kitchen. Hinanap pa ng kanyang mga mata kung saan naroroon ang binata ngunit napakunot noo siya sapagkat napakaraming shopping bag ang nasa sala. These are yours. You can open them now and choose your outfit today. We're going to visit the project site. Ani ng binata at hindi siya makapaniwalang tumingin dito. Naku, hindi. Salamat pero hindi ko kailangan ng ganyang karaming damit. Tanggi niya ngunit kumunot ang noo nito. Ang dami naman kasi. Hindi ko yan mapapagsabay-sabay na gamitin. Reklamo niya at napangiti ito. Sino ba kasi ang may sabing pagsabay-sabayin mo isusuot lahat yan? Nakatawang pahayag ni Caleb at pati siya ay nahawa dito. No kidding, hindi ko matatanggap lahat ng iyan. Diyos mio, ang mamahal kaya at walang matinong tao maniniwalang afford kong bumili ng ganyan, no? Pahayag niya sapagkat sa paper bags pa lang nalagayan ng mga ito ay sigurado siyang hindi basta-basta ang mga presyo. E di sabihin mo, gift ng boyfriend mo. Ani ng binata at mas lalong hindi siya makapaniwala sa tinura nito. Boyfriend? Agad-agad? You look shocked. Meron ka pa bang ibang boyfriend maliban sa akin? Wika ng binata kung kaya't mas lalo siyang natigilan. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isip na ituring itong boyfriend kahit ilang beses nang may nangyari sa kanila. Sigurado ba si Caleb del Mundo sa mga pinagsasasabi nito? I will go and change. Thanks for this anyway.
Sa halip ay tura ng dalaga pagkatapos ay isa-isang binitbit ang mga paper bag at tularong humarap sa may hagdan. Para naglalaro pa sa isip niya sinabi ng binatang boyfriend niya ito at halo-halo ang kanyang nararamdaman. May pag-aalinlangan ang kanyang isipan sapagkat may katumbas na responsibilidad ang maging isang girlfriend. Baka hindi niya maibigay ang sapat na atensyon at oras dito kagaya ng nauna niyang naging karelasyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay ramdam niya ang labis na kasiyahan at kulang na lamang ay takbuhin niya ang hagdanan pataas at magtatalon sa tuwa. Wear something casual. Maglilibot lang tayo sa mga sites ngayon. Tura ng binata kung kaya't agad niyang ikinubli ang pagkatuwa pagkatapos ay humarap dito at nagbow. Pagagat niya ng mukha ay tumambad sa kanyang paningin ang nakangiting mukha ng binata habang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung pinagkakatuwaan siya nito ngunit hindi naman maikukubli ang nagniningning nitong mga mata. Maya-maya lamang ay hindi niya namalayang lumapit ang binata. Hinawakan ng kanyang baba at dinampian ng halik ang kanyang labi. Go now. I'll just make necessary arrangements on the phone. Then, susunod ako sa taas para maghanda. Saad nito habang nakangiting pinaglakbay sa muka ang mga mata. Okay, sa taas na ako. Papunta na ako sa taas. Wika niya na halos hindi makapag-isip ng matino. Bahagyang tumawa ang binata sa kanyang pagkaratel ngunit tumangu-tangu din ito.